Hi everyone! Ang tanging ina ng Pilipinas na si Ai de las Alas na sumisimbolo sa kung gaano kadakila ang ina sa Pilipinas ay nagsalita na tungkol sa hindi magandang pakikitungo ni Carlos Yulo at Chloe San Jose sa ina na si Angelica Yulo. Pakinggan natin ang mensahe ni Ai de las Alas sa mga kabataang Pilipino. Iko-congratulate ko si Carlos Yulo sa kanyang pagkapanalo sa sa Olympics. So, syempre, hindi naman ako makikialam kasi wala naman akong alam sa mga buhay-buhay nila. Pero ako, opinion lang ako ng konti kasi napanood ko yung parang interview niya. Parang na-off ako kasi si Girlie, habang ini-interview si Carlos, yung bata, naka sandal dito yung baba nung ni ate girl. Buti na lang pabilog si ate girl. Kasi kung ako ang nakaano doon, patay. Sabog yung balikat ni baby boy, nakakaloka. Buti na lang pabilog siya, hindi siya patulis. Yun, tapos sana lang may mag-guide kay baby boy na kasi syempre Olympian yung ating baby boy, dapat respetuhin naman natin. Ate girl, dapat pag hindi ka naman kasama sa interview, dito ka na lang sa side by side ng darling mo. Kasi syempre Olympian yun. Siya yung ini-interview. Dapat hindi ka na medyo sumasali ng konti dun sa eksena. At saka sana doon naman sa mga nag-i-interview, utang na loob, wag na siyang tanungin tungkol doon sa hindi naman showbiz yung bata. Wag niyo na siyang tanungin tungkol doon sa personal nilang buhay. Kasi nagki-create pa ng ng intriga ba. Syempre wala naman alam yung bata. Ang alam lang nun pag tinanong siya, tanungin niyo siya kung ano ba of course yung sa pakiramdam niya ba, kung anong pakiramdam niya. Syempre happy siya. Yung ibang bagay na lang tungkol sa Olympics, wag na dun sa personal nilang buhay. Kasi kaya nagkakaroon ng gulo. Kasi kayong mga nag-i-interview na hindi naman showbiz yung bata, yun yung topic. Dapat diba ang topic nyo tungkol sa Olympics o kung ano bang ginawa niya bago sa Olympics, basta tungkol sa Olympics lang, wala nang personal na buhay para wala nang gulo. Tama? Okay sa akin. Kain lang ako ng chicken. Masasabi mo, Dal? Tama ba ako? Sana nalungkot ka. Go. Sabi ng darling ko, go. Congratulations. Narinig natin yung posisyon ni Ai de las Alas tungkol sa kung anong masasabi niya kay Carlos Yulo. Tingnan naman natin kung anong masasabi ni Ai de las Alas sa nanay ni Carlos Yulo nang malaman niyang nagla-live selling itong si Angelica Yulo para lang mabuhay at makarao sa pang-araw-araw na gastusin. Excited ba ako? Saan? Ano ba? Ano ba yun? Bibili ka. Live selling. Bibili ka talaga sa... Bibili talaga ako. Ay, napahanap ko talaga siya. Bibili talaga ako kasi team nanay ako eh. Okay. Team nanay ako. Whatever it is, kung ano man yung kaguluhan nila or ugat nilang ang nanay is nanay. Actually, kung usaping pera yan, sabi nga nila, pera lang yan eh. Pero yung iluwal ka ng nanay mo, mahirap manganak ha. Sa totoo lang, yung panganganak mo, yung iluwal ka sa buong mundo, hindi mo na mababayaran yan sa nanay mo eh. Hindi, never mo mababayaran. So, nakarelate ka kay Angelica? O syempre, kita ko naman yung nanay niya na at nag-sorry na. Saka kung nanood kayo na Tito Boy Apo, nasabi naman niya, sinabi niya yung years. Napaka-heartwarming ng ang nanay mo nagsasorry kasi alam ko yung pakiramdam ng ganun eh. Kasi diba adopted ako. Maganda yung surprise So, para sa siguro nagigilty nanay ko nung pinaampun niya ako.
nung nag-sorry siya sa akin, para akong yung para akong binuhusan ng na, hindi mo kailangan mag-sorry sa akin. Hindi mo kailangan mag-sorry kasi yung ipanganak mo ko, sapat na yun na nabuhay ako sa mundong ko ng dahil sa'yo. Narinig natin yung sabi ni Yaya de las Alas na bibili siya ng paninda ng nanay ni Carlos Yulo bilang tulong din sa kanya. Sabi ni Yaya de las Alas ay alam niya, yun nga lang daw ipinanganak siya ay isang matinding pasasalamat na niya. Alam daw niya ang hirap ng panganganak kaya kahit ipinaampun siya ng kanyang ina ay hindi niya naramdaman ang sama ng loob sa kanyang ina. Matatandaan natin na humingi ng tawad ang ina ni Carlos Yulo on live video dahil sa masakit na nasabi niya sa girlfriend niyang si Chloe San Jose. Nung makita ni Yaya de las Alas ang video na yun ay parang naantig siya dahil naalala niya nung humingi ng tawad ang ina ni Yaya de las Alas. Ibinahagi ni Yaya de las Alas na nung umiyak at humingi ng tawad ang nanay ni Yaya de las Alas ay sinabi niya na hindi niya kailangang humingi ng tawad. Yung ipinanganak na daw siya ay sobra ng pasasalamat dahil sobrang hirap mabuntis at manganak. Kaya matinding pasasalamat ni Yaya de las Alas sa kanyang ina kahit na ipinaampon siya dahil sa hirap ng buhay. Ang tingin ko dito is napansin din ni Yaya de las Alas na itong si Chloe San Jose is siya yung gumagawa ng ikasasama ni Carlos Yulo. Parang binubulungan niya o sinasabihan niya kung ano ang dapat gawin ni Carlos Yulo. Dahil sa sobrang mahal ni Carlos Yulo si Chloe San Jose is kahit anong sabihin niya at kahit anong ipagawa niya ay susundin niya yun dahil akala niya tama yun dahil mahal na mahal niya si Chloe San Jose. Kaya naman sa tingin ko dapat itong si Chloe San Jose huwag niyang bibigyan ng advice si Carlos Yulo na makakasama o makakasira sa kanya. Lahat ng mga nangyari tungkol dito kay Carlos Yulo ngayon na magaganda, sa totoo lang, galing yun kay Chloe. Dahil naging inspiration niya si Chloe. Pero ang nagpapabagsak din naman ngayon kay Carlos Yulo is si Chloe din. Ang mga nangyari ngayon is ayaw na siyang kunin ng Milo. Yung Milo energy drink na doon nag-umpisa yung sponsorship para matulungan yung mga atleta. Hindi lang gymnastic, basketball, halos lahat ng klase ng sport sa Pilipinas, Milo talaga ang tumutulong. Ngayon ayaw na siyang kunin ng Milo. Kasi alam ng Milo na kung si Carlos Yulo pa yung mag-i-endorse ng kanilang brand, wala nang tatangkilik. Wala na. Kasi ang mga tumatangkilik dyan, mga nanay, baka dun sa mga anak nila, mailagay sa isip nila na kapag nagtagumpay ka sa buhay, okay lang nakalimutan mo yung magulang mo. Okay lang napabayaan mo sila naghihirap. Ganun ang tatatak sa mga bata. Kasi ginawa ni Carlos Yulo di ba? At nagtagumpay siya. So iisipin ng mga bata na para magtagumpay ka, kailangan nilang kalimutan yung mga magulang nila. Kailangan nilang kalimutan yung mga kapatid nila. Mali yun, di ba? Maganda yung ginawa ng move ng Milo doon kasi yung mga atleta natin, halos karaniwan ang tumutulong dyan yung Milo. So kung si Carlos Yulo pa rin ang nakalagay doon, malamang sa malamang wala nang bibili. Ano nang itutulong ng Milo kung wala nang bumibili ng product nila? Paano pa nila matutulungan yung mga atleta? So sana maisip ni Carlos Yulo yun habang nandiyan pa yung mga magulang niya, habang kaya pa niyang bigyan ng masaganang buhay kasi darating ang araw matanda na yung mga magulang niya. Kahit bigyan pa niya ng milyon-milyon, hindi na makakagala yung mga yun. Mas gusto pa na lang nila na humiga na lang sa kanilang upuan o sa kama para makapagpahinga. Hindi nila gugustuhin na gumala-gala pa, bumili ng mga bagay-bagay. Hindi na nila gugustuhin pa yon. Ang gusto na lang nila is makakasama yung mga anak nila, yung mga apo. At sana wag dumating yung araw na huli na nang ma-realize ni Carlos Yulo na sana nung araw is tinulungan ko sila. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.